Inaasahan na magkakaroon ng 4 na Parliamentary District Representative ang lalawigan ng Maguindanao del Norte base sa ipinapanukalang Parliament Bill No. 267 o ang pagtatag ng 32 single member ng mga distrito sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM. Ito ang masusing tinalakay sa pag-arangkada ng public consultation hinggil sa panukala sa lalawigan ng Maguindanao del Norte na dinaluhan ng iba't ibang stakeholders at local officials sa Parang Maguindanao del Norte ngayong araw ng Martes. Nakasaad sa Parliament Bill No. 267 na ang paglikha ng 32 single member na mga distrito sa BARM ay ang magtitiyak ng pantay-pantay na representasyon ng mga residente sa Bangsamoro Parliament. Sa Maguindanao del Norte na binubuo ng 12 municipalities at 258 barangays na mayroong 618,421 na residente ay kinakailangan na makapagtatag ng 4 na distrito. Base sa panukala, hatiin sa 4 na distrito ang mga bayan na magkakalapit o compact at kinakailangan na magkaroon ng hindi bababa sa 100,000 resident. Sakop ng unang distrito ang mga munisipalidad ng Batanog, Barira at Buldon. Ang ikalawang distrito ay bubuuin naman ng bayan ng Parang at Sultan Masura. Ang pangatlo ay kinabibilangan ng bayan ng Sultan Kudarat, Northern Kabuntalan at Talitay. At ang ika-4 na distrito ay sumasaklaw naman sa Dato del Sinswat, bayan ng Upi at Dato Blas Sinswat. Sa isinagawang konsultasyon, pinuri ng ilang stakeholders ang dibisyon ng mga munisipalidad na inilarawan ito bilang equitable distributed. Ang iba naman ay nagmungkahi din ng pagsasaayos ng alokasyon kung saan hinihiling nila na ilipat ang ilang munisipalidad sa ibang distrito para sa isang mas magkakaugnay na representasyon. Habang ang iba naman ay nais na iisang distrito na lamang ang Iranon Corridor. Bandera Live Report. Para sa akin po, nandito po ako para magbigay ng pananaw o sariling suggestion patungkol dito sa bill na districting ng ating Bangsamoro region. Kami po, una po wala po akong nagawang position paper, pero nakita ko po yung partial po na ginawa ng Parliament ng Barira, Buldon at saka Matanog. Kami naman po ay sumasang-ayon doon sa naturang districting o division ng ating mga munisipyo. Gusto po naming ipaalala sa pagpupulong na ito na pagbabago at development. At alam po din natin ang peace agreement ay kasama po doon na magkakaroon po ng camp transformation. Kaya po kami ay natutuwa doon sa bill dahil po nakakasiguro po ang Buldon at Barira Matanog kung saan nandyan po yung Camp Abubakar na magkakaroon po ng representation dito sa Parliament at matututukan po yung development na hinahangad po dito sa Camp Abubakar complex na nakapalo po yung Barira, Buldon, Matanog. Siguro po yun lang po ang aking magiging pahayag. Kami po ay sumusuporta doon sa bill na pinasa po ng Parliament. Shukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'am, my question is, we are belong in DepEd, especially teachers. What is the benefit that we can get of having more districts? Yun lang po, ma'am. At saka, yung school namin po, meron na pong mga MOE. Pero, hindi kami naka-receive ng repair, maintenance. Doon lang po kami sa MOE, pinagkakasya po namin ang pera ng school. Thank you. Sa akin pong position, ay gusto ko po, dahil
ang mga mayor natin sa Iranon Corridor, datarokuan na nagkakaisa sila, nag-i-force sila na magkaisa sila. Bakit hindi natin gawin na magiging yung Iranon, one Iranon, ay bigyan natin sila ng mga 3 representative. Anyway, meron na akong nabasang proposal si Honorable MP Sima ay mag-additional siya ng, may proposal siya mag-additional ng members of parliamentary. Para po, meron naman po kaming marami-raming representative. Kasi ang disadvantage sa aking paningin lang, kung isa lang, ay isa lang po ang aming hingyan ng tulong. Na-observe natin itong nakaraan, pag may nagkasakit, pupunta kay teacher, katulad po. Ayon sa Bangsamoro Electoral Code, ang mga kinatawag ng parliamentary district ay ihahalal sa pamamagitan ng majority votes ng mga rehistradong botante sa kani-kanilang distrito. Pinangunahan ni Member of the Parliament Mary Ann Arnado ang konsultasyon at sinabi nito na inaasahan ng Bangsamoro Parliament na ipasa ang panukalang batas bago ang ikalawang regular na sesyon sa susunod na buwan. Nangako naman ito sa iba pang stakeholders na mananatiling bukas ang komite sa pagtanggap ng mga mungkahi at komento sa nasabing panukala na masusing isaalang-alang ng komite. Bandera Reports Afternoon